Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Pansamantalang nag-leave sa kanyang pwesto si International Criminal Court o ICC Prosecutor Karim Khan sa gitna ng isinasagawang investigasyon sa kanya kaugnay sa issue ng umano'y sexual misconduct. Ayon sa tanggapan ni Khan, naka-leave ang ICC prosecutor hanggang sa matapos ang isinasagawang investigasyon ng UN Office of Internal Oversight Services. Gayunman, nilinaw ng mga abogado ni Khan na wala itong intensyon na bumaba sa pwesto sa gitna ng mga panawagang magbitiw ito upang maingatan ang kredibilidad ng korte at ang tiwala ng mga biktima at publiko. Pansamantalang hahalili sa mga trabahong naiwan ni Khan ang dalawang deputy prosecutors. Nauna nang itinanggi ni Khan ang aligasyong sexual misconduct at iginiit na wala siyang kasalanan. Ito mga kabunyog, mga kababayan, medyo malungkot na balita ito. Siyempre, pag malungkot na balita tungkol sa ICC, tuwang-tuwa na naman ang mga DDS, nagpipiestahan na naman. Ayan, tingnan nyo anya. Napilitang mag-leave si ICC Prosecutor Karim Khan, no? Dahil may reklamo laban dito, may kaso ito si Prosecutor Karim Khan. Totoo po ba ito? Itong mga kumakalat na anong ito? Ano ang epekto nito? Paano na ang kaso ni Duterte sa ICC? Kung may kaso ngang kinakaharap si ICC Prosecutor Karim Khan at napwersa itong mag-leave. Ang totoo mga kabunyog, totoo naman, mayroong reklamo laban kay Karim Khan, ang ICC Prosecutor. Nareklamo siya ng sexual misconduct. Mayroon daw inabuso na staff yata o sa opisina niya, nireklamo siya. Alam nyo, ang paliwanag dito ni ICC Prosecutor Karim Khan, sa dami ng kanyang mga mga hinahabol, inuusig, kinakasuhan at mabibigat na mga tao, personahe ito tulad ni Vladimir Putin ng Russia, ang Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu, tapos ito na nga sa Pilipinas si dating Presidente Rodrigo Duterte. Sabi ni Karim Khan, inaasahan niya na yan. Sa trabaho niya talaga bilang ICC Prosecutor, talagang hanapan siya ng butas. At dahil napakamakapangyarihan ang kanyang mga kalaban, pwedeng gawan talaga ng yung ganyan. Kaya sabi niya, haharapin niya yan. Kasi hindi nga lang ang pag-relieve ang inaano sa kanya Talagang pinipersa siya na mag-resign na bilang prosecutor. May mga na mag-resign na siya bilang ICC prosecutor. Pero sinasabi ni Karim Khan, hindi ako magre-resign. Kasi pag nag-resign ako bilang ICC prosecutor, parang inamin ko na niya na totoo ang akusasyon sa akin. At matutuwa yung mga kinasuhan ko, yung mga inuusig ko, nililitis ko. Matutuwa sila. Actually, kaya nila ako gustong matanggal kasi nga, malalakas na tao ang aking mga kinasuhan, sabi ni Karim Khan. Imagine mo nga naman, si Presidente Putin ng Russia, si Prime Minister Netanyahu ng Israel. Tapos yung mga leader din ng Hamas, sinama niya rin sa kinasuhan niya ng crimes against humanity, war crimes, genocide. Sabi ni Karim Khan, hindi. Pero dahil may reklamo sa akin, okay, haharapin ko yan. At para maging patas ang investigasyon, habang iniimbestigahan ako, hindi na muna ako aakto bilang prosecutor. Kumbaga, nag-file siya ng temporary leave. O yun, ilinaw lang natin temporary leave. Hindi naman siya nag-resign, nag-leave lang siya at hindi naman matagal yon, temporary lang. Haba lang iniimbestigahan siya. Kasi sabi ni Karim Khan, okay lang naman imbestigahan ako, wala namang problema. Okay, imbestigahan ako kung talagang nakakommit ako ng pang-aabuso, sexual misconduct. Okay, bukas akong imbestigahan. At habang iniimbestigahan ako para hindi ko ma-impluwensya ng investigasyon, di mag-temporary leave muna ako. Yon, nag-temporary leave. Ngayon, ano ang epekto nito sa kaso ni Duterte sa ICC? Siyempre, malungkot yan kasi nabalita kasi
prosecutor yan eh. Siya talaga yung nag-aasikaso ng kaso na yan. Alam niya ang pasikot-sikot ng kaso na yan ni Duterte. ICC prosecutor yan eh. Siya ang pinaka-lead na ano dyan. Pero, hindi lang naman siya sulod dyan. Mayroon naman niyang assistant na prosecutor. Kumbaga, mayroon ding isa pa dyan, mga abogado pa dyan, nakatulong niya. Kaya, kahit hindi siya makakagampan ngayon bilang prosecutor kasi nakalive siya, yung associate o yung pangalawa sa kanya na prosecutor, yan ang magpapatuloy niyan. Kaya tuloy-tuloy pa rin yan. Saka hindi naman magtatagal yan, temporary leave lang naman yan. Sana nga malusutan ni Karim Khan itong sa kanya, itong kinakaharap niyang problemang ito kasi kailangan siya sa kaso na yan. Sana malampasan niya yan. Tayo naman, naniniwala tayo na panggigipit lang ito sa kanya, sana malampasan niya. Pero ano't ano man, ang ICC prosecutor, opisina naman yan eh. Opisina. Office of the ICC prosecutor. O ganun yan. Hindi lang naman siya dyan ang abogado. Marami yan. Maraming abogado ang office ng ICC prosecutor. Maraming staff yan. Siya lang yung pinaka-head niyan. Pero kung may mangyari man, halimbawa na talagang matanggal siya sa pagka-prosecutor, papalitan lang naman siya. Papalitan lang naman siya. Tulad nung dati, nagsimula ang kaso na yan ni Duterte, ang humahawak niyan, yung babae, yung black na attorney, si Fatou Bensouda. Yun ang nagsimula ng investigasyon kay Duterte. Ngayon, nung mag-retire yun, pumalit itong si Karim Khan. Si Karim Khan ay British na lawyer. British. Ang mother niya ay Pakistani. Pakistani. Ang father niya ba? Basta, isa sa kanya mga magulang, Pakistani. Yung father niya yata. Tapos yung niya, British. Kaya, pero na siya, doon na siya nag-aral ng law sa King's College sa London. Diyan na siya nag-aral. Kaya, British lawyer siya na may Pakistaning lahi. Kaya ito si Karim Khan. So anyway, tuloy pa rin ang kaso. Wala namang problema yan sa kaso ni Duterte. May mga humahawak naman ang kaso na yan. Pero sana bago yung September, kasi yung September 23, 2025, confirmation of charges hearing yun. Sana bago yun ay malampasan na ni Karim Khan itong pagsubok na ito sa kanya, itong problema niyang ito, at makabalik siya. Kasi kailangan siya dyan. Kailangan siya dyan. Kaya anyway, yan ang paliwanag dyan sa nangyayari sa ICC prosecutor. Kasi marami nang nagtatanong sa atin. Kaya pinaliwanag natin ito. Mga kabunyog, mga kababayan, hindi naman ito parang malubhang setback sa kaso ni laban kay Duterte. Hindi naman. Pero syempre, nakakalungkot na may nagkaroon ng reklamo laban kay ICC prosecutor Karim Khan. Pero sabi niya naman, malalampasan niya naman yan. Hindi naman daw totoo yung akusasyon sa kanya. So sana malampasan niya ito. Okay, mga kabunyog, yan po ang paliwanag yan. Sa mga nagtatanong sa atin, alam nyo, tayo na yung tanungan ng mga tao ng mga balita eh. Kapag may mga balita, daming messages sa akin. Attorney, ano ba to? Pakipaliwanag naman. Pakidiscuss naman ito. So yan po mga kabunyog, mga kababayan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.